Ang chosen people po ngayon, yung Kristiyano. Kung nung panahon ni Moises, ang chosen people ay ang mga Hudyo. Ngayon po, hindi na pwedeng ipagmalaki ng mga Hudyo na sila ang chosen people. Sabi po kasi ng scriptures, sa panahong Kristiyano, wala nang magiging Hudyo o Griego man. Wala nang magiging alipin o malayaman. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. Wala nang respect doon sa nationality. Kahit sino pang mga tao ay may karapatan ng maging kaisa ng mga Hudyo kay Kristo. Nawala na po yung pagka-espesyal ng mga Hudyo. Sabi ng isang Hudyo na si San Pedro, natatalastas ko ngayon, ang Diyos hindi nagtatangi ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Kahit saan bansa na po, hindi na yung Hudyo ang parang special people lang. Lahat ng tao binigyan ng Diyos ng chance. Nang ang mga Hudyo po ay napatunayang mga swail, matitigas ang ulo, ayaw kumilala kay Kristo, na open po ang daan patungo sa mga Gentiles, yung mga tinatawag na pagano nung araw. Nabigyan sila ng special attention, kaya ang mga apostol isinugo na sa labas ng Israel. Nung una po kasi na dumating si Kristo, ang kanilang pangangaralan Israel, dahil yun po ang bayan ng Diyos, yung mga Hudyo. Pero nung makita ng Diyos na mga swail itong mga Hudyo, inutusan na sila sa labas ng Israel. Umpisa po kasi ng ministeryo ng mga apostol, pang Israel lang sila eh. Yung first phase po ng pangangaral ng mga apostol, sa Israel lang, huwag kayo pupunta sa Samaria, huwag kayo pupunta sa mga Hintil, doon lang kayo sa Israel. Pero nung makita ng Diyos na itong mga Israelita ayaw tanggapin yung aral, umalis sila. Sabi ni Pablo, nangangaral siya sa mga Hudyo, ayaw tanggapin. Kayo palay ka, ayaw nyo palay ka ng walang hanggang buhay, paparoon kami sa mga Hintil. Doon po ngayon nabuksan ang daan papunta sa labas ng Israel. Kaya si Pablo pumunta ng Grecia, nangaral siya doon sa Athens, sa Thessalonica, nangaral siya sa Corinto, nangaral siya sa Efeso, sa Asia Minor, nangaral siya sa 7 lugar sa Asia Minor nung una. Nabuksan ang daan sa mga Hintil. Nagpapatunay lang po, kapatid, na hindi na ang para bang napaka-espesyal ng mga Hudyo. Ang katunayan ngayon, yung maraming mga Hudyo di naniniwala kay Kristo eh. Di po sila naniniwala. Tinatakwil nila ang Panginoon sa Kristo. Ayaw nilang maniwala sa bagong tipan. Gusto nila yung kay Moises lang. Matitigas po ulo kasi niya mga Hudyo, katutubo. Naging kaaway po ng Ebanghelyo yan, yung mga Israelita. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito. Baka kayo'y marunong sa inyong sariling mga haka na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga Hentil. Ang katigasan ng isang bahagi nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga Hentil. Kaya po nakarating ang misyon ng Kristyanismo sa labas ng Israel kasi napakatigas talaga ng ulo nitong mga Israelita na ito. Kaya dun sa 28, sabi ni San Pablo, tungkol sa Ebanghelyo, mga kaaway sila dahil sa inyo. Kaaway po ni Kristo yung mga Hudyo nung bandang huli. Katunayan, ang mga Hudyo po ang nagpapatay kay Kristo mismo. Yan po ang nasa Biblia.